Naghaka mga mata ko dahil sa sagot niya. Kahit ang mga kapatid ko ay napasinghap habang si daddy ay matiim na nakatitig sa kanya na tila inaarok kung anong nasa isip niya. Isasangkalan mo sarili mo buhay para lang sa kaligtasan ni Kuya Second? Hindi makapaniwalang tanong ni Fifth. Walang pag-aalinlangan na tumango siya. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Kaya itong alam kong paraan para makabayad sa pagkakasala yun. I love him. Pero hindi sapat yung mahalang namin ang isa't isa. Dapat ko magpapatuloy ang nararamdaman namin ay walang kahit na sinong masasaktan o maapakan. Nagkibit balikat siya. Alagaan niyo siya at wag na wag palalabasin naman siya niyo. Nakatulala lang kami sa kanya pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang palihim niyang pagpahid ng mga luha nang tumalikod siya at bumalik sa kwarto na pinag-iwanan niya kay Second. Magpapakamatay siya para sa tinatawag na pagmamahal. Tom, so unbelievable. Love is so complicated. Angela's personal voice. Wala akong imik na bumalik sa kwarto na tinutulugan namin ni Second. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha ko. Kahit ilang ulit ko na iyong pinunasan. Nasasaktan ako sa naging desisyon ko pero alam kong ito makabubuti sa kanya. Hindi tama yung palagi kaming tatakbo kapag may nagtatangka sa buhay niya. Kailangan namin yung harapin pero dahil ayokong pati siya ay masaktan, ako mag-isa ang haharap sa punot dulo niya. Aalamin ko muna ang hinala ko kung si Mary nga ba ang dahilan na lahat ng ito. Hindi ko magawang maniwala kahit pa pareho ang penmanship na nagbabanta kay Second, susulat kami ng kaibigan ko. Ayoko maniwala pero kailangan ko mamulat sa realidad ng buhay. Minsan ako nakulong sa mga maling paniniwala ko dahil hindi ko tiningnan ang dalawang anggulo ng sitwasyon. Agad ako nagpalamon sa galit kaya hindi ko na malayang nasasaktan ko na ang taong innocent at walang muwang sa paghihimagsik ko. Naupo ako sa gilid ng kama at pinakatitigan ng mukha niya. Walang ampat sa pagtulo ang mga luha ko dahil tila pinipilas ang bawat parte ng puso ko. Wait for me. Pero kung hindi mo kaya, matatanggap ko dahil wala na rin namang kasiguraduhan kung makakabalik pa ako. Bulong ko sa kanya. Unti-unti kong kinukonsidera ang posibilidad na si Mary ang may gawa na lahat ng ito. At kaya may pakaramdam ako maaaring hindi na ako makabalik. Dahil kapag nagkaharap kami, hindi ko alam kung kaya ko siyang saktan o patayin tulad ng dapat kong gawin as bodyguard niya Second. Gulong-gulo pa rin ang isip ko ngayon. Hindi ang kaibigan mo ang heart donor ng asawa ko. Natigagal ako nang marinig sa likuran ko ang boss na First. Hindi si Mary ang heart donor ni Laika. Si Laika ang asawa niya na minsang nagkasakit sa puso at kinailangan sumailalim sa heart transplant. Kaya buhay ito ngayon ay dahil sa puso ni Mary. Pero sinasabi ni First na hindi si Mary ang donor. So, sino? Nakilala kita dahil minsan tayo nagkasabay sa sementeryo para dalawin ang donor ng asawa ko as gratitude dahil sa ginawa niya. Kaibigan mo daw iyon, sabi ng asawa ko pero nang makita ko ang picture na hawak ni Papa kanina, ay doon ko nasabing hindi siya ang donor. Paliwanag niya. Hindi ang kaibigan mo ang babaeng nasa operating room na mag-undergo ng transplant. Hindi siya ang nagbigay ng puso sa asawa ko. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko habang nakatitig sa kanya. Seryoso mukha niya na sinasalubong din ang tingin ko. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Nagkibit balikat siya. Just so you know. Nakita ko ang best friend mo sa airport kahapon. Kadarating lang nito galing New York. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay agad siyang naglakad palabas ng silida. Natulos ako sa kinaupan ko. Mary is alive? Hindi na naman maampat ang mga luha ko habang tinatanaw ang papalayong speedboat na dala ng mga Miller. Hinayaan kong dalihin nila sa Second dahil sa ganitong sitwasyon. Mas safe nga naman siya sa poder ng mga ito. Nakadungaw lang ako sa asul na dagat habang hinahayaang mapalayo sa lalakang pumukaw sa damdamin na matagal ko nang pinatay dahil sa mga pinagdaanan ko. Napapailing ako habang patuloy sa paghikbi. Nagiging iyakin ako nitong mga nagdaang araw dahil sa bigat ng pakiramdam ko. Kung sakali mabuhay si Mary, ay kailangan ko mamili sa kanila ni Second. At ngayon ipipiliin ko sa Second sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili ko. Yakap-yakap ko ang sarili ko habang nakaupo sa puting buhangin dito sa tabing dagat. Ayoko malayo kay Second. Sa totoo lang,
Dahil kapag malapit siya, puro saya lang nararamdaman ko. At hindi ko gaanong iniisip ang realidad ng buhay na meron kami. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko magiging maayos din ang lahat. He's my comfort zone. Pero akong risk zone niya. At hindi makabubuti iyon. Halos isang oras na siguro ako nasa ganoong posisyon nang makarinig ako ng ugong ng isang sasakyang pandagat. Kaya muli ako napabaling sa karagatan. Natanaw ko isang bangkang demotor at naaninag ko doon sa Grace. Sinadya ko magpaiwan dito dahil wala pa akong plano kung anong gagawin ko para matapos ang lahat. At binabalot ako ng takot kung hahanapin ko ba si Mary o hahayaan siyang makalapit sa akin. Mariin kong kinagat ang mga labi ko dahil sa masaganang pagdaloy ng mga luha ko nang makita ang labis na pag-aalala sa mukha niya nang makadaong ang sinasakyan. Oh my Diyos, Angela, bakit ganyan na itsura mo? Kimbal na tanong niya at agad akong dinamba ng yakap. Mas lalo ako napakagulhol na maramdaman ko ang pag-aalala niya. Ni minsan hindi ko itinuring na kaibigan si Grace dahil natatakot ako na baka mawala din siya sa akin at masaktan na naman ako. Sa klase ng trabaho namin ay hindi malabong mangyari iyon. Pero kahit ganun, ni minsan hindi siya umalis sa tabi ko. Hindi siya nagsasawang dabayan ako kahit hindi kaibigan ang tawag ko sa kanya. Palagi siyang nakaalalay sa akin at sinusunod ang utos ko pero wala akong mabuting naiganti sa kanya dahil sa takot ko na mapalapit sa ibang mga tao. Napakalaki ng impact sa akin ang pagkawala ni Mary sa mismong kamay ko. Kaya ngayon hindi ko alam kung ano mararamdaman sa posibilidad na buhay siya. Bakit ka umiiyak? Nakasalubong ko mga Miller. Dala-dala sa sakad. Ano ba nangyari? Tinitigan ko siya. Sorry. Yun ang salitang lumabas sa bibig ko. Kumunot ang noon niya. Sorry? Para saan? Ang bigat-bigat ng pakaramdam ko. Patawad. Kung hindi kita may turing na kaibigan sa kabila ng mga sakripisyo tulong mo sa akin. Tugon ko. Napakurap-kurap siya na tila hindi makapaniwala. Kahit hindi mo ako tinuring na kaibigan, palagi pa rin ako nasa tabi mo dahil ramdam ko may pag-aalala ka ring nararamdaman sa akin. Wala mang label na magkaibigan tayo pero sa kulos mo, ay nakikita at nararamdaman kong kaibigan ang turing mo sa akin. Diyos sa puso mo. Tumingala siya at natawa dahil may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata niya. Malamig ka mang makitungo. But you are just a human kaya alam ko na-appreciate mo lahat ng effort ng mga tao sa paligid mo. Masyado ka lang takot na maiwan ulit. Tuluyang dumaloy ang mga luha niya. Nawalan man ako. Pero nandyan ka hanggat kaya mo akong intindihin. Kaya maraming salamat sa'yo. Ayoko maging kaibigan ka kasi baka madamay ka sa kamalasan ng buhay ko. Usal ko. Ikinulong niya ang mukha ko sa mga palad niya at pinunasan ang mga luha ko. Asama ko ba? Kasi kahit malungkot ka, nakakaramdam ako ng konting saya. Dahil nakikita kitang ganito ngayon. Natutuwa ako dahil nakikita ko ang totoo laman ng puso mo. Nakikita ko ang pagiging vulnerable mo at nakikita ko mahinang ikaw. Walang halong pagpapanggap, na malakas at walang kinatatakutan. Anya, pareho na kaming umiiyak na umupo siya sa tabi ko at tumanaw sa malawak na karagatan. Matagal kong hinintay na mag-open up ka sa akin. Dahil gusto kitang tulungan na maahon sa kalungkutan. Bakit napakabait mo sa akin? Kahit minsan hindi kita trinato ng tama. Pilit kong sinusubukang pahirin ng mga luha ko kahit pa napakahirap na patigilin iyon. Dahil tulad mo rin ako. Nakaranas din ako ng kalungkutan. Nagkaiba lang tayo ng ways sa pag-handle noon. Ikaw naging distant sa tao at ayaw mong mapalapit sa kanila. While ako, dinadaan sa kadaldalan at kalukuhan. Nasasaktan ako kapag nakikita ko sinisisi mo ang sarili mo sa pagkawala ni Mary. Namatay siya dahil hindi ko hinigpitan ng pagkapit ko sa kamay niya. Nasagot ko, siya ang gustong bumitaw. Ginawa mo ang lahat para mailigtas siya pero siya ang may kagustuhang mamatay siya. Well, yun ang conclusion ko. Not until nalaman kong buhay pa pala siya. Napapailing siyang nagpunas ng mga luha. Don't depend your happiness to someone kasi talaga masasaktan ka. Hindi na ako nagtaka kung bakit alam niya ang bagay na iyon. Mahilig siyang humanap ng mga sagot sa katanungan niya at alam kong isa iyon sa mga tanong niya.
Binalot kami ng katahimikan habang pareho kami panay ang singhot. Sa loob ng 2 taon, puro pagluluksa ang ginawa ko. Dahil buong akala ko wala na siya at ngayong buhay siya. Hindi ko alam ang dapat na maramdaman. Pagbasag ko sa katahimikan, patawarin mo ang sarili mo, Angela. Pilitin mo mag-move on sa mga nangyari 2 years ago dahil hindi magandang epekto nun sa'yo ngayon. Hindi ako nakakibo. Hindi ko alam kung paano patatawarin ang sarili ko at kung kailan mawawala ang pagsisising nararamdaman ko kapag naiisip ko ang pangalan niya. Pero ngayong alam kong buhay siya, ay hindi ko mapigilang makaramdam ng sama na loob dahil sa dami ng bakit na gusto ko masagot. Napatingala ako na bigla siyang tumayo at muling bumalik sa dala niyang bangkang motor. Nakatingin lang ako sa kanya nang bumalik siya sa pwesto ko na may dalang folder. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. May importante ako sasabihin sa'yo. Tugon niya gamit ang seryosong boses at alam kong kapag ganito ang tono niya, ay seryosong trabaho ang sasabihin niya. Inayos ko ang sarili ko bago ako sumunod sa kanya papasok sa bahay. Tahimik lamang kami magkapanabay na naglalakad papasok at agad na dumiretso sa sala. Napabuntong hininga ko na maupo dahil naalala ko na naman si Second. Namimiss ko na agad siya. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko, lalabas na naman sana sa mata ko. Nakakainis na mga luha. Kailangan maging handa ka. Ay mahapi dahil nakita ko na ang pagiging vulnerable mo pero sa ganitong pagkakataon na hindi yun dapat ang pairalin mo. Ibalik mo ang dating Angela na matapang at walang kinatatakutan. Payo niya, sabay ubot sa akin ang folder na hawak niya kanina. Nanginginig na kinuha ko iyon at dahan-dahang binuklat. Aksidente ko napanood ang video na sa USB na ibinigay mo kay General bago kayo umalis. At pagkatapos noon, ay agad ako nag-imbestiga. Lahat ng connection ko ginamit ko na para malaman ng lahat. Panimula niya, habang ako'y nakatulala lang sa mga larawan na nandoon sa loob ng folder na puro larawan ni Galero. Si Wilson Galero, ang nasa CCTV footage at ang nagplano sa pagsalakay sa bahay mo. Siya din ang nagdala sa New York ng babaeng naka-encounter niyo sa bar. Tinorture siya at pinatay. Siya din ang punot dulo ng paglinlang sa iyo sa hotel na nagsasabing lumabas sa Second noon sa condo niya para iparating sa iyo na kaya kanilang kalabanin. Bigla na lang siyang nawala bago pa man namin pagplanuhan na hulihin siya. He's an expert agent and a great hawker. Pinasok niya ang ganitong field dahil gusto niyang tulungan ng amo niya. Hindi na ako nagulat dahil sa mga sinabi niya dahil lahat ng yun ay naobserbahan ko na kay Galero. Simula pa lang na sabihin, siya ang head ng security team, ay naghinala na ako sa mga kilos niya at yun ang sinasabi ng instinct ko na minsan ay hindi pa nagkamali. Pero pinabayaan ko lang dahil alam kong siya ang magdadala sa akin sa amo niya. Sunod kong binasa ang huling pahina at tumambad sa akin ang mukha ni Mary. May date kung kailan ito nakuhanan at ang nakalagay ay noong 1 linggo hanggang sa paglabas nito sa Naiya. Mary Alegria. Siya ang amo ni Galero. At oo, buhay ang best friend mo na ipinagluksan mo sa loob ng 2 taon. Simula nang dalhin mo siya sa ospital ay nabuhay siya pero habang nagkakagulo sa pagkakataong yun, ay sumalis si Galero at kinuha ang katawan niya. Planado ang lahat. Simula sa pagkakahulog niya sa building, pagbagsak niya sa garbage truck, at pagdodonate ko ng puso. Kitang-kita ang pagguyom ng mga mata niya habang sinasabi sa akin ng mga impormasyon na iyon. Samantalang ako'y hindi pa rin ma-observe lahat ng sinabi niya. Sino nag-donate ng puso? Pilit kong naitanong. Halos bulong na lang iyon na lumabas sa bibig ko. Isa sa mga taong nasali sa aksidente. At dahil wala na naman daw itong babalik ang pamilya dahil namatay sa mismo aksidente din, ay minabuti na lang na ibigay ang puso niya sa taong gusto pang mabuhay. Ang katawan niya rin ang nakarmate that time, at hindi ang kay Mary. Nice plan actually. Pinupuri ko sila sa effort at talino nila na alam ko si Galero ang nagplano. Sarkastik ang tugon niya at pabalang na umupo. Langya. Baliw na baliw ako kay Third Miller. Pero wala sa hinagap ko na magiging ganyan ako kadesperada para lang makuha ang pagmamahal na lalaking hindi nga ako tinatapunan ng tingin. At least naman kasi, yung panlalandi ko kay Third ay nagre-respond siya at nag-enjoy. Komento niya pa habang ako'y titig na titig pa rin sa mukha ng matalik kong kaibigan. Masaya siya sa larawan na tila hindi nangyari ang nangyari noon sa kanya. 2 taon na ang nakalilipas. Ganun ba talaga niya kamahal sa Second para ipahabak niya ang sarili niya? Muntik na siyang mamatay that time. Usal ko. Hindi yun pagmamahal. Obsession yun. Obsessed siya kay Second. At alam niyang hindi siya mamamatay kaya ginawa niya iyon.
Tapos ngayong hindi niya makuha, ay gusto na lang niyang patayin. Lakas maka Judy ang Santos ng moto niya. Walang liligaya. Sunundan niya iyon ng malakas na tawa. She's been in New York for 2 years at siya nagpapadala ng mga threat kay Second. Hindi lang kay Second, dahil kasali ka sa mga pinapadalhan ng threat. Kontra niya. Bakit niya ginagawa sa akin to? Na, hindi pa ba obvious na gusto ko niyang mawala dahil ikaw ang hadlang para makasama niya sa Second? Ikaw lang ang tumuturing na precious gem pagkakaibigan niyo. Pero sa kanya basura yun. Walang kwenta. Naikuyom ko mga kamao ko dahil sapul na sapul ako sa mga sinabi niya. Siguro nga totoo iyon dahil kung may pagpapahalaga siya sa pagkakaibigan namin, ay hindi niya gagawin ito. Mas pinili niya isang lalaki kaysa sa pagkakaibigan namin. Ang sakit. Ang sakit-sakit ng katotohanan na ako lang yung nahirapan sa mga panahong wala siya. Samantalang siya nagpaplano kung paano ko papatayin. Nandito na siya sa Pilipinas dahil siya na ang gagalaw at hindi na sa galero. Napatayo ako at mabilis na nagtungo sa silid para ayusin mga gamit ko. Pagkatapos nun ay lumabas ako at tumarap kay Grace. Let's go. Babalik na ako sa syudad. Total alam ko na kung sino ang kaaway. Kaya wala nang rason para magtago. Isa pa, wala sa Second sa akin ngayon kaya wala akong aalalahanin. Determinadong tugon ko. Napag-isip-isip ko na kailangan ko na siyang harapin kung ako nga talaga ang pakay niya bago pa man siya makalapit kay Second. Pinili niyang pagmamahal niya sa isang lalaki kaysa sa pagkakaibigan namin. Pues, pipiliin ko rin sa Second kaysa sa pagkakaibigan namin. Inala ko ang bahay bago sumunod kay Grace sa pagsakay sa dala niyang bangka. Siya din ang nagpaandar noon para makaalis kami sa isla. Anong plano mo? Tanong ni Grace. Haharapin ko sila. Hindi ka pwedeng sumugod ng basta-basta. Anya, I know. Magpapanggap akong walang alam. Nandito lang ako kapag kailangan mo na back up. Napatingin ako sa kanya habang naluluha. Niyakap ko siya na mahigpit. Thank you. Bulong ko. You're always welcome. So, friends? Inialok niya sa akin ang kamay niya habang natatawa. Masaya ko yung iniabot at nakipagkamay sa kanya. Friends? Naalala ko si Mary. Masakit para sa akin ang gagawin ko dahil kahit hindi niya ako pinili, ay itinuring ko siyang kaibigan, kapatid at magulang pero siguro nga, ito ang realidad ng buhay. You can trust anyone than yourself. Naniniwala akong kapag masyadong malapit ang pagkakaibigan ng dalawang tao, ay darating talagang panahon na may sisira noon. At ito na siguro ang unos sa pagkakaibigan namin dalawa. Pag-ibig. Yun ang wawasak sa amin dahil hindi niya na-handle ang nararamdaman niya. Nang masigurong komportable na ako sa kinuupan ko, ay binuksan ko ang cellphone at laptop ko. Napangisi ako na makita ang red dot na nasa mapa ng cellphone ko. Kung tuso sila, mas tuso ako. Kita-kita ko ang red dot na hindi gumagalaw. Siguro, nagkita na silang dalawa ngayon. Nilagyan ko ng tracking device lahat ng gamit ni Galero nang hindi niya namamalayan dahil simula nung una siyang ipakilala ni General, ay duda na ako sa kanya kaya pala simula na maisali ang team nila sa kasong hawak ko ay palagi na akong palpak dahil sinasabotahe ako. Ngayon, siya magdadala sa akin kay Mary. Dead or alive, sasiguraduhin kong magiging malaya sa Second sa kapahamakan. Second's personal voice. Gusto ko makita sa Queen. Gusto ko siya makita. Panay ang sigaw ko habang nagwawala ako sa kwarto ko. Lahat ng mahawakan ng kamay ko ay tinatapon ko dahil sa sobrang galit. Halos 2 linggo na ako simula na makauwi ako dito nang hindi ko namamalayan. At halos 2 linggo ko na rin hindi nakikita si Queen. Para akong mababaliw sa sobrang pagkamis sa kanya. Lalo at hindi ako pinapayagang lumabas. Palagi nakabantay sa akin si Daddy o di kaya ay mga kapatid ko. Sa bawat araw na lumilipas na hindi ko siya nakikita, ay nadadagdagan ng kabang nararamdaman ko. Only God knows what we're doing right now. Kung okay ba siya o kung ligtas ba ang lugar na kinaroroonan niya. Naiiyak ako habang sumasagi sa isip ko ang nakangiti niyang muka at ang paglalambing niya. Natatakot ako at baka hindi ko na makita ang mga iyon. Yung mga mata niyang misteryoso pero kapag masaya ay kumikinang. Natatakot ako na baka hindi ko na marinig ang mga banat niyang mas nakakakilig pa kaysa sa mga sinasabi ko sa kanya. I really miss you, my queen. Ibinalibag ko ang lampshade na nahawakan ko at ibinato iyon sa pintuan. Hindi ako titigil sa pagwawala hanggat hindi nila ako dinadala kay Queen. Hanggat hindi ko siya nakikita. Gusto ko siyang makita.
Sigaw ko. Bumukas ang pinto at nakita kong pumasok si kuya. Agad akong tumakbo papunta sa nakabukas na pinto pero bigla niya akong hinarang. Stop at segundo! Seryoso niyang tugon habang itinutulak akong papasok. Ano ba? Lalabas ako dahil pupuntahin ko si Queen! Sigaw ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit na maging bastos ako sa harapan niya. Si Queen lang ngayon ang nasa isip ko. Hindi ka lalabas. Madiin niyang tugon. Sa galit ko'y kinuwelyuhan ko siya. Magkasinlaki lang ang katawan namin kaya kayang-kaya ko siya. Wala akong pakialam dahil buhay ko to. Galit na galit ako. Bakit nila ako'y kinukulong dito gayong kaya ko sa sarili ko? May sarili akong isip. May pakialam ako dahil kapatid ka namin. Umiling ako at itinulak siya dahilan para magkaroon ako ng pagkakataon na makadaan. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko palabas sa kwarto ko na magsidatingan ng mga kapatid ko kasama sa daddy. Umigting ang pangako nang pigilan ako ni Third sa braso. Makinig ka naman sa amin. Ginagawa namin ito para sa kaligtasan mo. Anya, umiling ako at pilit tinatanggal ang mahigpit niyang hawak sa braso ko. Wala akong pakialam kahit na mapahamak ako. Masigurado ko lang naligtas siya. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha ko dahil sa pinaghalong galit at pag-aalala. Siyang may gusto nito. At kung susuwayin mo siya, ay mababaliwala lahat ng pinaghirapan niya. Masiguro lang naligtas ka. Sabat ni Fort. Sinamaan ko siya ng tingin at malakas na itinulak sa Third. Mas gugustuhin ko pa na ako mapahamak kaysa ang iyaang masaktan siya. Mga hawakan na naman nila ako na magwala ako. Ano bang hindi nila maintindihan sa kagustuhan ko makita si Queen? Hindi nila nararamdaman na nasa kalooban ko ngayon kaya ganoon silang masta. Tom 7, huwag mong tuturukan sa second. Galit na sigaw ni Kuya. Doon ako napabaling kay 7 na may dalang syringe. Hawak-hawak niya ang kamay nito na akmang ilalapit sa akin. Pero Kuya, kailangan niya ito para kumalma. Anya. No, hindi siya tuturukan ng kahit na ano. Hayaan niyo siya magwala. Lilipas din yan. Nagdilim ang paningin ko kaya nasapak ko si Kuya. Napakadali lang sabihin para sa kanya. Lilipas? Bakit ganyan kayo sa akin? Bakit hindi niyo maintindihan na gusto ko ba siguro maligtas siya? Nakaramdam ako ng panghihina dahil sa paghihikbi ko. Yumuko ako at sumandal sa pader. Naranasan mo na rin to, Kuya. Kaya alam ko naiintindihan mo ko. Mahal ko yung tao at hindi ako matatahimik sa isiping pwede siyang mapahamak. Itinakip ko mga braso ko sa mukha. Kuyong ko mga kamao sa pagpipigil ng emosyon. Miss na miss ko na si Queen at sa loob ng 2 linggo, para kung araw-araw na pinapatay lalo kapag nagising ako na wala siya sa tabi ko. Nung nasa isla kami, masaya pero bigla na lang nagkaganito. Akala ko ayos na noong huli kami mag-usap pero hindi ko naisip. Nahayaan niya ako sumama kina daddy. Kung alam ko lang sana hindi nila ako natulog. Sana hindi ako nadala pa uwi dito. Mamamatay ako kapag nasaktan siya. Ako yung lalaki. Kaya ako ang dapat na nagtatanggol sa kanya. Ako dapat ang nasa sitwasyon niya ngayon. Basag na basag ang boses ko pero hindi ko alintana ang pagkawasa ko sa harap nila. They are my family at kung hindi man ay wala pa rin akong pakaalam. Pag-iyak na lang ang kaya kong gawin ngayon para kahit papaano maibsan ang pangungulila ko sa kanya. I'm a crybaby but the hell I care. I understand. Pero mas mahalaga ang kaligtasan mo. Sagot ni Kuya. Umiling-iling ako dahil hindi ako sang-ayon sa sinabi niya. Hindi man ako mapahamak sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa akin. Ako naman natatapos sa buhay ko kapag napahamak siya. Determinadong tugon ko. Kayang-kaya ko yung gawin kapag nawala siya sa akin. Ano pang dahilan para mabuhay ako? Kaya ko maging masaya at mabuhay araw-araw kahit araw-araw din akong habulin ng kamatayan. Basta nasa tabi ko lang siya. Kung maging ligtas naman ako, baliwala kung masasaktan naman siya at mawawalay sa akin. She's my life. My Queen. Sana hindi na lang kayo nagsipagbinata. Mabuti pa nung maliliit pa kayo. Puro kakulitan lang ang kaya niyong gawin. Hindi yung ganito. Dinig kong tugon ni Daddy. Umaling ako sa kanya at yumakap sa mga binti niya. Please, Dad. Dalhin mo ako kay Queen. Pagmamakaawa ko. Gustuhin ko man, anak. Ay, hindi rin namin alam kung nasan ngayon si Agent Sanchez. Hindi na siya nagparamdam simula nung umalis tayo sa isla. Para ako nauupos na napaupo sa sahig. Ramdam ko ang kirot sa puso ko dahil sa kalungkutan at pag-aalala sa kanya.
Namamanid ang ulo ko sa pag-iisip ng paraan kung paano ko siya makikita. Hindi ako mapapanatag kapag hindi ko siya nahanap. Tumayo ako dahil kung hindi nila alam kung nasan si Queen, pues ako ang hahanap sa kanya. Kayang-kaya ko libutin ang buong mundo, mahanap lang siya at may balik sa tabi ko. Lang yung second, sinabi nang hindi ka pwede lumabas ng bahay na to. Dumagundong malakas at galit na sigaw ni Kuya First sa buong kabahayan. Makinig ka naman. Hindi ka tagasan ng ulo mo ang solusyon dito. Bakit? Noon ba pinakalaman ko ang desisyon mo? Balik na sigaw ko. Noong ginawa mo ang mali dahil sa pagmamahal mo kay Princess Laika, di ba hindi naman ako nagbawal sa'yo? Huwag kang umastang perpekto. Nagmamahal lang ako. Naiintindihan ko nagmamahal ka. Pero intindihin mo rin ang nararamdaman ng mga magulang natin. Ng mga kapatid natin. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Napatingin ako kay Daddy na nag-iwas ng tingin pero hindi nakatakas sa paningin ko ang luha sa mga mata niya. Ganun din ang mga kapatid ko. Mas lalong dumoble ang bigat na nakadagan sa dibdib ko dahil sa nasaksihan ko. Sapul na sapul sa kalooban ko ang mga salitang sinabi niya. Napahilamos ako sa mukha ko dahil gulong-gulo na ako at hindi ko na alam ang gagawin. Lumipas ulit ang ilang mga araw pero hindi ko magawang lumabas ng bahay kahit na gustong-gusto ko. Naawa ko kay Mommy at Daddy dahil minsan ko silang nakitang umiiyak dahil sa nangyayari sa akin. Umiiyak ako gabi-gabi dahil sa pangungulila sa kanya pero hindi ko magawang maging makasarili ngayon dahil nangihina ako kapag nakikita ang lungkot sa mga mata ng mga magulang ko. Halos magmamadaling araw na pero hindi pa rin ako makatulog. Panay lang ang iyak ko kahit anong pigil ko sa mga luha ko. Nakakabakla minsan dahil kay lalaki kong tao pero napakababaw ng mga luha ko. Ganito lang naman ako kapag si Queen ang pinag-uusapan. Siya nagpapalambot sa akin kahit madalas siyang malamig. Padabog akong tumayo mula sa pagkakahiga sa kama para pumunta sa kusina at kumuha ng beer. Gabi-gabi, kailangan ko magpakalasing para lang dalawin ang antok. Pupunta ka doon? Kumunot ang noo ko at natigilan sa paghakbang ng nasa bukanan ako ng kusina dahil sa galit na boses ni Third. Hindi siya sumisigaw pero puno ng diin ang bawat salita niya. Tahimik ang buong kabahayan. Ang tanging kusina lamang ang bukas ng ilaw. Kailangan ako ni Angela. Doon tuluyang naagaw ang atensyon ko. Pinag-uusapan nila si Angela, si Queen. At mapapahama ka rin? Asik ni Third. Nakatayo lamang ako sa bukana at sinigurado kong hindi nila ako makikita. Kaibigan ko siya at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Angal pa rin ni Grace. Siya ang kausap ng kapatid ko. I know, pero paano kung mapahamak ka? Eh di mapahamak. Pupuntahan ko na siya ngayon dahil sisimulan ang plano niya. Nadinig ko ang mga hakbang nila papalabas ng kusina kaya nagmamadali ako nagtago sa likod ng vase na nasa gilid para hindi nila ako makita. Malayo ang hotel na yun at madaling araw na. Baka mapano ka sa daan. Paano kung maligaw ka? Galit pa rin sa Third. May address ako dito kaya alam ko makakarating akong buhay doon. Mariin ako napapikit at nagkaroon ng pag-asa nang marinig ang sinabi niya. May address siya? Kung ganoon ang kailangan ko lang gawin ay kunin sa kanyang address na iyon. At kapag nagawa ko iyon, ay makikita ko na ulit si Queen. Sakala ako lumabas sa pinagtataguan ko na makalabas na sila ng bahay. Sumunod ako at nagtago sandali. Inihatid na Third palabas si Grace. May dala itong motor. Be careful. Gaga ka pa naman. Sabi ni Third. Gago ka naman. Napatingin ako sa medyo maikling kahoy na nasa ilalim ng kotse ni Fifth na siyang tinataguan ko. Pinulot ko iyon at pigil ang hininga ko hanggang sa makapasok ulit sa bahay sa Third. Dahan-dahan akong tumakbo palabas ng gate kung nasaan si Grace. Binubuhay pa lang nito ang motor na dala at napabaling pa sa akin na makita ko. Itinaas niya ang salamin ng helmet na suot. Oh, bayaw! Bakit nandito ka sa labas? Gabi na! Hawak ko ang kahoy at itinago ko iyon sa likod ko. Lihim na akong humihingi ng tawad sa kanya dahil sa gagawin ko. Alam ko magagalit sa akin na lahat pero ito na ang pagkakataon para makita ko si Queen at masigurong ligtas siya. Saan ka pupunta? Alanganing tanong ko. Alam ko kung saan siya pupunta pero kailangan ko siyang libangin kahit saglit. Basta, pumasok ka na sa loob at baka may nakaabang sa'yo dito. Pagtataboy niya sa akin. Sorry. Tugon ko. Bumukas ang pagtataka sa mukha niya pero bago pa man siya makapagtanong, ay iniangat ko na ang hawak kong kahoy at pinukpok iyon sa ulo niya. Tom, I'm really sorry. Kailangan ko lang talagang gawin ito. Bulong ko.
Sinalo ko ang katawan niya dahil nawalan siya ng malay. Sana talaga hindi siya napuruhan sa lakas ng hampas ko. Inilapag ko siya sa front door at dali-daling kinapa sa bulsa ng jeans niya ang address na tinutukoy niya pero wala yun doon. Kinapa ko rin ang suot niyang leather jacket at doon may nakapakong maliit na papel. Mabilis ko yung kinuha at nang mabasang isa yung address na isang lugar ay mabilis din akong lumabas. Napabuntong hininga ko bago sumampas sa motor. Nandun pa rin ang susi kaya nakahinga ko ng maluwag. I'm coming, my queen. Bulong ko at agad na pinaharurot ang motor. Nakasuot lang ako ng simpleng V-neck shirt at boxer.